Welcome po sa ating 4 p.m. service. Pwede mo batayin yung katabi mo, sabi mo, mapagpalang araw ng linggo? Sabihin mo dun sa mga bago, you are welcome here. So, inaanyahan ko po na tumayo ang lahat at basahin po natin ang salita ng Panginoong Diyos sa Pahayag 21 verse 1 to 8. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang dagat ay wala na, at akong si Juan nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kanyang magiging asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit. Sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ay sumasa kanila at sila ay kanilang magiging Diyos. Pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak o ang kabalisaan. Ang mga bagay na nakaraan ay lumipas na. Ang nakaupo sa trono ay nagsabi, tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat. At sinabi niya sa akin, ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ibinigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sinumang nauuhaw. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. Ako ay kaniyang magiging Diyos at siya ay magiging anak ko. Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya ay ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamatay tao, mga mapakiapid, mga mangangaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang bahagi nila ay salawa na nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Tayo po manalangin. Panginoon, marami pong salamat na tunay na nakumpleto mo na ang kaligtasan na ibinigay mo sa amin. Bilang iyong mga tao, dalangin namin kung sino ka na aming Diyos at kung paano mo kami ikiniate na katulad at naayon sa iyong wangis, dalangin namin na mamuhay kami ng nararapat at naaayon sa iyong paningin. Lord, thank you for our series Set Apart. Itong ikauling linggo namin, dalangin namin na tunay na maipamuhay namin ang pagiging katulad ni Kristo. Dalangin namin, Lord, that you will use our hand and our foot, Lord, to share your good news to others. And Lord, sa aming mga pamilya, maramdaman nila kung sino ka sa pamamagitan namin. Bless our time today as we hear and read your word. At sa aming pagbulay-bulay, dalangin namin, ikaw, Diyos na banal na Espiritu, ay nasa amin at tunay na turuan kami, i-correct kami, at gabayan kami sa oras ito. In Jesus' name we pray. Let's everybody say, Amen. Sige po, pwede po tayo maupo. At ang binasa po natin ay Book of Revelation. Sino dito, paborito mo pong basahin ang libro ng Revelation? Or nabasa mo na? Meron po ba? O sino dito, kahit sabihin ko, wala kang reaction? Again, pagka po noong bago pa lang po ako nagbabasa ng Bible at pagka binasa ko po yung libro ng Revelation o ng pahayag, ito po yung nagbibigay ng takot. Or pagkain na mo, ang hirap intindihin. Pero as time goes by, sabi ko nga, habang lagi mo siyang binabasa
at nauunawaan mo. Ako ngayon po naintindihan ko nung binasa ko po yung libro ng pahayag, ito po pala maintindihan po natin na truly God is in control. Yung Book of Revelation ay kaduktong po ito simula pa lang nung unang libro na nilathala, which is the Book of Genesis. And today, sabi ko nga po, God is in control in this time and this moment when we read the Book of Revelation. It means, bakit po? Yung kabanalan po na nawala nung Genesis 3 pa lamang po, o nung kineate pa lang ng Diyos ang mga tao na pagiging banal. But in the end, makikita po natin sa pahayag, ito daw po pala talaga yung ating patutunguhan. And today we will talk about the holiness completed. Tama ba yung aking ano? O yan, holiness completed. O yung kabanalan ay tunay nang naganap. Sino dito may katabi ka na masasabi mo na yung katabi mo ay banal, righteous, holy priesthood, justified? Meron ba? O sino mismo dito ikaw masasabi mo sa sarili mo na ikaw ay banal, santo at walang bahid na kasalanan? Sige po, taas ang kamay. Tayo na lang dito sa church. Pero parang ang hirap nating itaas ang kamay natin. But in the 6 weeks na pinag-uusapan natin, truly pinakita ng Panginoong Diyos yung kapangyarihan niya, kung gaano kahalaga yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo. Every time nga po, bago ako pumanik dito sa unahan, sabi ko, okay, we will talk about again the gospel, kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesus. Pero bawat aspeto pala nung ginawa niya sa cross ng Kalbaryo ay ito'y mahalaga. Just like, sabi nga, just like a diamond na maraming paset o maraming cuts, yung ano, na every time makikita mo yung kaseto, ito'y ano, it shows kung gaano kaganda, gaano kabuti yung ginawa ng Panginoon sa cross ng Kalbaryo. And again, we will talk about the holiness completed. So in Revelation 21, ito po kalimitan ay ginagamit every time we do the funeral service. Tama ba? Sino dito yung ano? It's an encouragement. Every time tatayo po ako sa unahan, sinasabi ko, nandito po kami upang makiramay sa mga naulila, magbigay ng aliw, kaligayahan, pero hindi po sa magitan ng aming salta, bagkos sa salta ng Panginoong Diyos. Dahil po, bakit? Sinasaad po dito, after death, especially tayo mga Kristiyano, after death, meron po tayong magandang patutunguhan at pupuntahan. Hindi po natatapos ang ating mga buhay. And in the same time, iginawa po itong pahayag, isa an encouragement sa mga disipulo. Hindi lang sa mga disipulo, but sa mga lumalakad na Kristiyano na inihikayat na magpatuloy na lumaban sa laban ng buhay, maging tapat sa pananampalataya, maging matapang, dahil po meron silang patutunguhan maganda. Kumaga parang yung mga runner, bakit po sila tumatakbo? Kasi meron po silang alam na merong prize na patutunguhan. Bakit yung mga basketballista gusto lagi mananalo sa laban? Sino ba dito may mga mukhang player? Mukha lang. Kasi in the end, gusto nilang mag-champion at meron silang ma-achieve na trophy. Or sa mga, meron ako nakita dito pang Mr. Pogi ng Lukman Iyon. Kaya ba nakatingin kay Aaron? Okay yan. So meron ako dito yung mga pang Miss Lukman. Nakso, marami. Bakit tayo lumalaban? It's because of the prize. In the same time, sinulat ito to give an encouragement na tayo daw po ay may patutunguhan. Ibig sabihin, para sinasabi dito, bakit kailangan mong maging banal?
Bakit patuloy kang kailangan mo ipaglaban yung relasyon mo sa Panginoong Hesus? Sinasabi dito, darating yung time, after death, ito yung gagawin natin. Truly, na ikaw ngayon ay banal na dahil sa ginawa ni Kristo, lumakad ka dahil sa susunod na panahon, ikaw ay totally full, banal na. So sige, atin pong himay-himayin. Ano yung tatlong bagay na ginawa ng Panginoong Diyos para makumpleto yung kanyang pagtutubos? O ano bang resulta ng kanyang ginawang pagtutubos? Una, the God who renew creation. Ang Panginoong Diyos na binago niya ang lahat ng creation na ginawa niya. Remember in Genesis 1, ano yung unang ginawa ng Panginoon Diyos? Let there be light. So lahat ng ginawa niya, nagkameron ng ilaw, ng dagat, ng mga puno, ng mga hayop. After niya i-create yon, sabi niya, it was good. And doon mo makikita na ganun kamahal din ng Panginoong Diyos ang tao. Ibig sabihin, lahat ipinrovide na ng Panginoong Diyos at huli niya pong i-create ang mga tao. Nung create niya po si Adam, sabi niya doon, nung nakita niya yung creation, sabi niya, hindi lang it was good. Sabi doon, it was very good. Kumbaga parang nung nakita niya yung tao, ito yung kanyang lahat na creation, sabi niya, it was very good. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, it was very good. Parang ayaw mo sabihin it was very good, ah. But, after He created all, yung Garden of Eden na sinasabi po doon, sino yung nung tinatopic natin nung last time yung Garden of Eden, ito yung place na parang ayaw mo nang alisan. Bakit? Nung time na yun, hindi mo kailangan magtrabaho. Nung time na yun, walang nararamdamang sakit, pigati. Sabi nga natin, siguro pa paano kaya pumipita sila ng mga prutas doon? Siguro kinakagat na lang ng gano'n ni Adan at ni Eva. Yung magandang, I don't know kung ano yung dagat doon, yung ilog, kung gaano create ng Panginoong Diyos na ipinrovide na lahat para sa kanila. Sabi doon, be fruitful. Binigyan sila ng task, be fruitful. Multiply. Subdue the earth. Tapos ang lahat na ito ay ikaw ang mangangalaga, Adan. But, because sa Genesis 3, dahil sa kasalanan, nung tinempt sila nung tinatawag na serpent o ni Satanas, ano pong nangyari? Everything na magandang kineate ng Panginoong Diyos ay nawala. Maybe some of us, namumuhay tayo dito sa mundong ibabaw at naging Kristiyano na tayo. Natatanong mo, bakit sa dinami-dami ng mawawala, ito pang gumagawa ng mabuti, ito pang Kristiyano, parang ganon. Bakit dito sa aming bayan o sa aming bansa, wala nang magandang justice? Ang laging justice, kung sino mayaman, sino, parang marami ng reklamo or reclamation sa English. Di ba parang ganon? Bakit po nagkameron ng bakit merong kawalang hiyaan? Bakit merong mga immoral? Bakit may mga sinungaling? Again, ganun katindi yung ginawa ni Eva at Adan that even us, nadamay po tayo. Dito po sa ating mundong ibabaw, may mga gandang lugar tayo na pinupuntahan, tama ba? Andyan yung Boracay. Papapayin ko, Burawan eh. Sa Pagbilao nga pala yun. Ayun yung ating Mount Banahaw. Marami pong lugar na magaganda na po dito na gusto natin puntahan. Pero in Revelation, sinasabi doon, babaguhin ng Panginoong Diyos
ang lahat. Walang sinabi yung pinupuntahan natin dito. Yung akala natin na pangsamantala na buhay natin, magandang bahay, smooth lahat, yung, di ba yung pangsamantala lamang, na lahat ng bagay dito sa mundo hindi pwedeng manatili sa atin. Darating yung time, kinay tayo ng Diyos na alikabok, and darating yung time, magiging alikabok din tayo. Ba dito po, sinasaad ng Panginoong Diyos, ang lahat ng bagay ay babaguhin niya. He will make, or He create a new heaven and a new earth, a place of purity and holiness and restoration. Kung ano po yung nawala noon, kung gaano kapangit yung mundo natin ngayon, kung ano yung nararanasan natin dito, sabi ng Panginoong Diyos, ibabalik ko yung Garden of Eden kung saan pinalayas si Eva at si Adan na mas maganda pa at mas matindi pa. Ito yung place na wala ng kasalanan. Ito na yung place na punong-puno ng kadalisayan. Ito na yung place na ire-restore ko yung mga nawala sa sanlibutan. In Isaiah 65 verse 17, sabi po dito, makinig kayo, gagawa ako ng bagong langit at bagong lupa. Ang dating langit at ang lupa ay kakalimutan na. It means dito po, ang bagong lupa pong ito, o ang bagong langit at lupa, ito yung place kung saan ang kanyang mga anak ay doon nararapat sa place pong iyon. Yung mga nakalathala, yung mga tumanggap sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ito po yung place na ipinapangako niya. When you read kung ano po yung bagong lupa at bagong langit, pagka binasa niyo pa po yung Revelation 21, hindi ko na po iisa-isahin. Yung lalakaran daw po doon ay ginto. Pwede bang wow! Parang alam niyo na yung sasabihin ko, di ba? Nakarating na ba kayo na minsan nga tiles lamang, parang tinatanggal mo na yung sapatos mo at nahihiya kang, no? Pero dun sa langit daw po na pupunta natin, ginto daw po yung lalakadan natin. Ganon kaganda at kung gaano ipinapara. Sino po dito meron kakilala kayo na magaling magprepara? Or pag special yung occasion, ipe-prepare mo ng ganon kaganda. Pahayag 21:2, at akong si Juan ay nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal, ginayakan para sa kanyang magiging asawa. Sino po dito may asawa kayo? O kinasal ka? Sa wedding po, ang pinakang pinaghahandaan, hindi po yung groom. Ako, tanda ko nung ikinasal ako, parang naligo lang ako, nagsuklay lang ako, yun na yun. Pero yung asawa ko po ay talagang mini-make-upan na, mayroon pang nagpe-pedicure. Ay, talaga naman nung pagkadating doon sa nung let's all welcome the bride. Ay, talaga naman na ganun. Joke lang yun. Sige. Alam mo yung parang ganun pinaghahandaan. And some of you, nangyari sa atin, but sabi dito yung preparation, kung gaano kaganda yung lugar na pupuntahan po natin, ganito ipinapara ng Panginoong Diyos sa atin. Tinatawag ni Juan na banal na lungsod na bumaba sa langit mula sa Diyos at ihinanda na kagaya ng isang kasintahang babae na nagdadamit ng maganda para sa kanyang asawa. Heaven and earth are described new. Yung heaven and earth daw po na place, sinasaad po dito, ito yung new, bago. Ibig sabihin, kung dito puro kalaswaan, doon daw po ay puro kabanalan.
Kung dito puro kasalanan, doon daw po ay walang bahid na kasalanan. Kung dito po ay may sakit, may pagdurusa, tayo nararamdaman, doon daw po sa langit, ay wala na daw po tayong mararanasan. Revelation 21 verse 5, and he was seated on the throne said, yung nakaupo daw po sa trono, which is Jesus, behold, I am making all things new. Sabi doon, sandali, ang lahat ng bagay ay gagawin kong bago. Sino dito? Mahilig ka magpariband? Wala ba? Wala? O sino dito gusto mo ng bagong sapatos? Wala pa rin? Bagong mukha? Ayun, diyan kayo magaling. Look, sinasabi dito, bago ang ibibigay niya sa atin. Ako po, sabi ko nga kaninang umaga, gusto ko po yung katawan ko. Pero nung pumunta po ako sa Lucena, may nagsabi sa akin, Pastor, ang taba mo. Hindi na po isang beses. 3 beses po na binanggit sa akin nung nakita nila ako. Siguro, nun lang din nila ako nakita, natuwa sila sa akin, nakangita ang gano'n. Pastor, iyang na iyang kasalukban na. Tuwan-tuwa naman ako. Ay, malamig kasi doon, maganda ang klima, ganyan. Sabi niya sa akin, Pastor, tumaba ka. Nung una, okay lang eh. Nung pangalawa, parang nakaka-ano na kayo eh. So, I try, nag-work. Kahapon ng Sabado, nagtakbo-takbo po ako. Nag-push up. Siyempre, para medyo pumayat. Medyo diet din ng konti. Yung 2 rice ko, ginawa kong 1.5. Yeah. Pero ano naman niyo po? After nun, kaninang umaga, pagising ko, ang sakit nung ganito ko, parang nirarayuma ako. Hindi ko naman. Sino dito may mga maintenance na? Yan. Thank you po sa pagiging honest nyo. Ako po, meron na rin akong maintenance. Pero ano pong gusto kong sabihin sa inyo? Doon daw po sa langit, panibagong katawan na meron tayo. It's a glorious body na ibibigay po sa atin doon. Yes, dito, pag may mukha kang kamukha ni Jude, tinuro ka mo rin. Or boses na katulad ni Ian. Huwag ka maligtad kayo ha. Parang gustong-gusto mo na. Pero doon po, pagka tinawag na glorious body, totally we are new. Hindi mo na makikilala yung kung sino ka. Baka yung aking 2 kilos of yempo dito sa aking abs, magiging 6 packs na po yan. The way paano, wala na po yung mga rayuma, wala na po yung mga pigati, wala na po yung mga injustice na nararanasan po natin dito. Sabi po sa Revelation 21 verse 4, doon po sa langit, pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak, o ang kabilasaan, o mga bagay na nakaraan ay lumipas na. Papahirin po ng Panginoong Diyos ang mga luha, signifying that He end the sorrows and sufferings. I-remove niya po yung suffering, pain, sorrow. It means complete transformation of human experience. Doon po sa langit, wala nang kamatayan. Dahil ang kamatayan ay napagtagumpayan na ng ating Panginoon. Death shall be no more. It offers hope and comfort to those who struggle with grief and loss and hardship. Sinasaad po dito na ang kamatayan ay napagtagumpayan na ng ginawa ng Panginoong Diyos. Sinasaad to sa mga disipulo na lumalaban. Sabi nga ni Apostle Pablo, for me to live is in Christ, but to die is gain. Si Apostle Pablo nung namumuhay siya, ito po yung kanyang laging tinitingnan. Darating ang panahon na makakarating ako sa new heaven at new earth. Doon kung dito sa mundo, ako ay laging may pre-pedicure.
Ang ginagawa mo lang po sa mga mananampalataya noon, i-deny mo si Jesus. Kung hindi mo i-deny, tatanggalin ko ang kuko mo ng isa-isa. Bakit kuko lagi? Hindi po para magkameron ng magandang kuko na tutubo. Kasi yung kuko po, ito po yung mga nerve ending. At pagka nerve ending po yung na-damage lagi, ito po yung pinakamasakit na mararamdaman natin. Subukan mo, pagka pinisil ka dito, medyo okay lang. Pero pagka yung sa parte ng mga nerve ending natin, mas masakit. Yung sa may parting ngipin natin, ba't mas masakit? May mga nerve din dyan na yung dulo, yun yung mga talagang masakit. So ganun katindi yung mga Romano Empero noon, kung paano pinipersecute yung mga mananampalataya. And even hindi lang po yun. Yung kamatayan, yung pagpapahiya, hindi lang physically but emotionally. Pero lang yung sinasabi ni Apostle Pablo, yes, dito sa mundong ibabaw, ito yung aking gagawin. Patuloy akong mananampalataya sa Panginoon. But in the end, ang kamatayan para sa akin ay isang katagumpayan. Every time meron pong tayong mga mahal sa buhay, na makikita na natin na nasa casket o nasa, ang tawag doon, kabaong, laging umiiyak ang mga tao. Pero hindi po natin alam kung siya po ay tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas si Kristo, siya po ngayon ang may pinakamagandang buhay na. Bakit? Nandun na po siya sa new heaven, new earth, and He is now a new creation. Totally holy, totally righteous sa piling ng Panginoong Diyos. Second point, the God who dwells with His people. Hindi lang po babaguhin niya ang sangkatauhan. At dahil binago na niya, ito po ay may pagkakataon na po tayong makapagdaupang palad sa Panginoong Diyos na meron po tayo. It's just like face to face. Hindi na po natin doon na parang, sabi po dito in Revelation 21 verse 3, narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit. Sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos na nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ay sumasa kanila at siyang kanilang magiging Diyos. Sabi dito, may panunumbalik daw po at ang Diyos mismo ay sumasa kanila. Remember, in the Old Testament, hindi makalapit ang mga sangkatauhan sa presensya ng Panginoong Diyos. Bakit? Totally, pagka ang presensya ng Diyos ay nandyan, mamamatay sila dahil sa kasalanan. Kaya kailangan ng mga punong pare. At yung mga punong pare, ang mga gagawin nila, kailangan din nila mag-offer para sa kanilang kasalanan at bago makapunta dun sa Holy of Holies, may mga ritual pa silang gagawin, may mga maglilinis pa, bago sila pwede nang pumunta dun sa Holy of Holies at makakapagbigay ng sakripisyo para po tayo ay magkameron ng in a glimpse ng the presence of God will be upon us. But in this time daw, in this moment, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, hindi na kailangan ng mga pare, mga sakripisyo. Yung ginawa ng Panginoong Jesucristo ay sapat na. That's why nung namatay si Jesucristo, sabi niya doon, tetelestai, it is done. And yung tabernacle na break na. So tayong mga mananampalataya, meron tayong magandang access now sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, unlimited call. But hindi unlimited call, but sinasabi dito, face to face. Mark, paano ka na maglakad ngayon? Dati si Mark, nung naglalakad lang yan, ganito lang yan maglakad. Holding hands niya lang yung sarili niya. Hindi niyo bagets ka agad. Pero ngayon, pagka nakikita ko laging, masaran, yeah. Iba yung datingan nung nandun. What do I mean? Sino dito hindi ka may encourage, mano?
Na yung, sabi ko nga, minsan, when you pray and you sense the presence of God, andun bigla yung kalakasan ng loob mo. Minsan may moment na pagka nagising ka sa madaling araw, sino dito yung parang nahihirapan ka huminga, na parang yung enemy nandiyan sa iyo. Pero when you do the time and moment mo kay God, parang you will become strong. When you do the praise and worship, minsan solo ka lang, nagpre-praise and worship ka lang, minsan naiiyak ka na. O sometimes nga, nung tanda ko noon, nung dumadaan ako sa matinding problema ng buhay, alam mo yung lang ako, nagmumotor lang ako, tapos biglang naramdaman ko yung presensya ng Panginoong Diyos. Iyak na po talaga ako. Buti na lang umulan. Habang naulan, sabi ko, Lord, I love you, Lord. Ano nyo ba yun? Naranasan nyo na ba yun? Yung asarap ng pakiramdam na nakikipagdaupang palad ka sa Panginoon. Eh sabi doon sa langit, ito daw po yung gagawin natin. Every time and every moment, because the presence of God is in us, ang gagawin po natin ay magpupuri tayo at magpapasalamat. Even si John the Beloved dito, yung presensya pa lang nung anghel, ang ginawa niya po, nagpatera pa siya at parang nagluhod na siya ng ganon. Pero kinurek agad siya nung anghel, sabi niya, hindi ako, parehas lang tayong servant dito. Eh ano pa, kung maramdaman ni John yung tunay na presensya, na daong pampalad na namumuhay sa kanya ang Panginoong Diyos. The God who dwells with His people. We can enjoy close fellowship in the presence of God's forever. Ang Diyos sa kanyang kaluwalhatiang presensya ay naparito upang manahan kasama natin, hindi pansamantala, kundi sa buong walang hanggan. Na yung presensya daw po ng Panginoong Diyos ay patuloy at patuloy natin mararanasan. Sino dito nag-crave ka minsan? Yung mga paborito natin, milk tea, or ano pa, lechon. Parang ako yun. Lahat, di ba? Parang pag may time gustong-gusto mong gawin, the presence of God is more than that. Yung presensya po ng Panginoong Diyos, more than that, na yung ninanais mo, yung gustong-gusto mo, ay mangyayari po ito. Nung bago kami nagliligawan nung asawa ko po, ang telepono pa noon, yung landline pa. Abay, tumatawag sa akin, inaabot ng 2 oras. Friend lang daw kami. Sabi ko sa kanya, ba't ganon? Tapos nung nag-uusap kami, busted pa daw ako. Sabi ko, sige, dahil pareho tayong Kristiyano, 1 oras na lang, pag dumating ng 10 o'clock, kailangan tigilan natin to. Tapos magdadating na yung magte 10 o'clock na, sasabihin niya, please naman, pwede ba magdagdag tayo ng oras, Ron? Parang bitin. Hindi ko ba alam ba't ito yung, pero get the principle What do I mean dito po sa mundong ibabaw? Maramdaman natin a glimpse of the presence of God. Ando na yung saya, yung kinikilig ka na, yung joy. Ano pa yung doon na sinasabi na siya yung makakapiling natin panghabang buhay. Hindi lang po panandalian, but ito po ay panghabang buhay. As I end, the God who completes redemption. Totoo po at tunay na siya ang Diyos na kinumpleto niya or nangyari na ang pagtutubos at tayo pong mga tao niya ay pwedeng maging banal dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos. Kanina tinatanong ko po ang bawat isa sa atin, posible ba na maging banal tayo? Parang una pagka tumasok parang ang hirap. Pero every time we understand kung anong sinasabi ng Biblia, anong ginawa ng Panginoong Diyos ni Kristo, ay may kadahilanan. Ano yung nangyari in the Old Testament, in Genesis pa lamang, to Revelation, ito po ay pinano na ng Panginoong Diyos na mangyayari. That's why in this book, pinopoint out niya, in the end, saan tayo mapupunta? We will have a new body,
a new heaven and earth. God dwell in us. And in Revelation 21:6, sabi niya dito, and He said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. God has fully completed the redemption of His people. It means, darating po yung araw, there is a day coming when every single promise of God will be perfectly fulfilled, when all His redemptive plans will be finished. And then po, tunay na mangyayari pa rin yung kabanalan sa atin. Sino po dito nanonood kayo ng mga pelikula? May mga paborito kayong pelikula? Meron ba? Yung It is already but not yet. We are already holy and righteous because God justified us. Yung ginawa ni Kristo, we are holy and righteous. But now, namumuhay tayo sa mundong ibabaw, meron pa rin mga struggle. But in the end, darating po tayo sa punto na we are going, na matatagumpayan po natin yung kabanalan. Every time manonood tayo ng pelikula, ang probinsyano, sino dito, isa ka sa napikon, ang tagal-tagal na, nagulpi, tapos mamaya mananalo, hanggang in the end, kahit magulpi siya, andun pa rin ang mananalo. Bilang mga Kristiyano, ganoon din po tayo. Yes, may mga problema, may mga struggle, may mga bagay na parang, kaya ko ba maging banal? Basta sinasaad po dito, in the end, nanalo na ang Panginoong Jesus. At totally, tayo ay magtatagumpay din sa laban ng buhay na meron tayo sa mundong ibabaw. You will receive, as a believer, sinasaad dito, as a believer, you will receive the new heaven and new earth and the glorified body. But, to those, meron din pong warning. Kanina, parang gusto ko nang pumunta sa langit. Sino dito yung parang naramdaman mo na gusto mo nang pumunta sa langit? Di ba? Parang, ando na. Ngayon na. Huwag mo na ngayon ha. Parang gusto mo na kasi ganun kaganda yung sinasabi natin. But sabi po dito meron tayong verse 17 and 18. Pa-help naman. Basahin ko lang bago ako mag-end up. Revelation, Mark, pasunod. Revelation 21 verse 17 and verse 7 and 8. Sabi po dito sa verse 7, and who are victorious will inherit all this blessing, and I will be their God, and there will be my children. Sinasaad po dito na dun daw po sa mga magtatagumpay, tatawagin po silang mga anak ng Diyos at siya po ang Panginoong Diyos. Kung among you hear na meron kayong mga struggle, may mga problema sa buhay, but bilang Kristiyano, kung tayo daw po ay patuloy nalalapit sa Kanya, we receive the gospel, na yung gospel po. Sabi doon, yung topic natin about the Colossians last time, na ipaglaban natin ng matapat ang ating pananampalataya, na yung pananampalataya natin, yung ginawa ni Kristo, ay ito ipaglaban natin. Bakit? Not all living here on earth ay same po tayo ng pananampalataya. Ang ating mong pananampalataya ay laging pine-persecute, china-challenge, but to us, sinasabi doon na patuloy tayong lumaban, ipaglaban natin yung pananampalataya na meron tayo, ipamuhay natin
yung pananampalataya na meron tayo. Dahil in verse 8, sabi dito, kung merong pong matatanggap ang mga anak ng Diyos, meron din pong matatanggap yung mga tumalikod sa Kanya. Sabi dito, but cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. To those who not fight, to those who give up their faith, sabi daw po doon, sila ay nararapat in the fiery furnace. As I end, truly, God's ultimate goal for us is to be Christ-likeness. Bilang mga Kristiyano po, ito po ang ultimate goal ng Panginoong Diyos natin. Tayo daw po ay maging katulad ni Kristo. Sino po dito, nung tumanggap ka sa Panginoong Diyos, marami nang nabago sa iyo? Meron po ba? Sige nga po, taas ang kamay. Parang wala ah. Sige, palakpakan natin yung Panginoong Diyos sa buhay niya. Meron pong photo dyan, yung justification, sanctification, and glorification. Ito po yun. Nung tinanggap mo si Kristo, we've been justified. We are saved immediately from sin's penalty. Nung tinanggap mo si Kristo, sabi doon, you are totally righteous, holy, chosen, na ikaw mismo ay banal na dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos. And now, because you receive Him, you've been justified. Ngayon po, we are living in the present tense. We are now living in the sanctification. Yung ating pong kaligtasan ay progressively from sin's power, na patuloy at patuloy tayong nababago at nababago at nababago. Yes, hindi po tayo perfecto, pero dumarating po yung point na nagmamature po tayo na yung kasalanan ay totally na ating natatakwil na. Dati nung bago ka pa lang na nakakilala sa Panginoon, ay mali pala ito. Ay, sige na nga, minsan lang, parang meron kang cheat day. Pero habang tumatagal ka, you totally stand into your conviction. But there's a struggle. Hindi perfecto, pero progressively may nangyayari. But in the end, ito po yung pinag-uusapan natin, the glorification. Every one of us will inherit the new heaven, the new creation, and God truly dwell in us. Sige po, inaanyahan ko po ang lahat ay tumayo. Let us pray. Lord, marami pong salamat that truly you are God who dwell in us. Dalangin namin na ang iyong presensya ay patuloy na manahan sa iyong mga anak. Lord, that as your sons and daughter, we are here asking and pleading you, God, humbling ourselves before you. Nadalangin namin, Panginoon, na maipamuhay namin ang pagiging banal. Lord, thank you for our series na pinakita mo kung gaano kakabuti na aming Panginoong Diyos, na tunay ang pagiging banal ay hindi mahirap makamit dahil ikaw mismo aming Diyos, Jesucristo, ay nagkatawang tao para merong fulfillment na makayanan namin to bilang mga Kristiyano. If you're that person na nandito ka, that hanggang ngayon you've been struggling, na ang daming mga pinagdadaanan, ang daming mga pagsubok ng buhay, na to the point na parang gusto mo nang mag-quit, gusto mo nang talikuran yung pagiging Kristiyano mo. But today, yung verse na to ay nagbibigay sa atin ng assurance na in the end of the race, merong maganda tayong patutunguhan at makakapiling natin ng Diyos natin. If you are that person that you are in struggling,
you are facing suffering, I want to pray for you. Lord, alam namin na Ikaw ang aming Panginoong Diyos, na ibinigay mo ang Diyos na banal na Espiritu sa amin, na siya'y namumuhay sa amin ngayon, na kung sinong tumanggap sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas, ibinigay mo sa amin ang Diyos na banal na Espiritu. Ang Diyos na banal na Espiritu na mas makapangyarihan sa lahat na namumuhay dito sa lupa. Lord, I pray that is you, Lord, na mag-aware sa Kanya na hindi siya nag-iisa, nakasama niya ang Diyos na makapangyarihan, na sa laban na kanyang buhay ay nandito ang Diyos sa banal na Espiritu. Lord, I pray that you will encourage him also to identify kung ano ang estado niya, Panginoon. That you choose him or you choose her as precious. Yes, maaaring pakiramdam mo because of any situation happened to you, parang baliwala ka na. But sinasabi ng Panginoong Diyos sa iyo, you are worthy. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahal niya. Huwag kang lumayo sa Kanya. Lord, thank you for this person. I pray that it's you, Lord, who will give him or her encouragement to fight the good fight of faith. Na siya mismo, Panginoon, ay matatapos niya ang race na to dahil kasama mo siya. Lord, to all of us also, we pray na ngayon pa lang, even ako, Panginoon, that I will enjoy the time and moment having you. I pray, Lord, that we will be contented kung ano yung nais mo sa aming mga buhay. And also we pray, dadalangin namin, Panginoon, na kung ano ang layunin mo sa aming mga buhay, ito ay maganap. Na ngayon pa lang, Panginoon, dalangin namin na ma-enjoy namin yung sinasabi mong new heaven and new earth. Ngayon pa lang, Panginoon, ma-enjoy namin yung sinasabing glorious body na meron kami. Na darating yung time na nandun lang kami, luluhod, magwo-worship, bibigyan ka ng papuri. Lord, pukawin mo yung mga puso namin. Pukawin mo yung craving namin na kami ay magkre-crave at mamumuhay na may kabanalan sa iyo, Panginoon. Lord, gusto ko namin alayan ng aming pagkanta. Can we sing song to God? And as we sing song, pwede ba natin siyang bigyan ng panalangin na, Lord, we are longing for you. Na we want you, God, in our life, na ma-enjoy namin yung presensya mo dito. Lord, we want to honor you. We want to praise you. We want to sing song to you, God, na maramdaman namin yung kakulangan na meron kami kung ikaw ay wala sa amin. Let's sing this song to God.